totoo lang, marami sa mga senior citizen, tumba-tumba ang ginagawa ng tambayan. Pinalilipas ang oras ng nakaupo at walang ginagawa. Marahil dahil na rin ito sa pagbagsak ng kanilang kalusugan. Pero ibahin daw natin si Lolo Daniel na sa edad 66 years old, abay matikas na matikas pa rin. Ang kanyang hobby, ang pagbibisikleta. Pero paano nga ba nahilig si Lolo Daniel sa cycling? Story time! 2013 kasi nang mamatay ang kanyang asawa. Imbis na magmukmok, pinili ni Lolo Daniel na maging active para libangin ang sarili. Una siyang nahilig sa running at kalaunay sinimulan na niya ang pagsali sa mga marathon. Kanya naman ako na-involved sa sports ko dahil nakita ko kung gaano kahirap ang magkasakit ng pareho ng dinanas niya, diabetes, tsaka meron siyang heart problem. Kanya lahat ng oras ko ginugol ko sa sports activity ko. Sunod naman niyang sinubukan ang swimming hanggang sa siya'y pumadyak na rin. Parang nag-uumpisa pa nga lang ako eh. Parang sinasabi ko nga sarili ko, life begins at 60s eh. Unang-una hindi naman ako huminto sa training. Huminto lang ako nung nagkaroon ng pandemic pero tuloy-tuloy pa rin ang ensayo ko. Dito sa bahay, may mga trainer naman ako rito. Kung sakaling hihinto ako, parang hahanapin ang katawan ko, sigurado. And the rest is history, ika nga. Dahil mula noon, kinareer na niya ang pagsali sa mga cycling competition. Pagdating sa pagiging healthy, wala naman daw sikretong malupit si Lolo Daniel. Wala rin daw siyang agimat o anting-anting. Unang-una na sa lahat, mahalaga raw ang masusustansyang breakfast. Ang madalas niyang agahan, nilagang itlog para sa protina na siyang pampatibay ng buto. At oatmeal na mayaman naman sa fiber at good carbohydrates. Ito naman ang magbibigay daw sa kanya ng energy. At syempre, bago lumarga, i-check din muna ang bisikleta. Dapat nasa kondisyon at walang sira para iwas aberya. Mahalagang magsuot ng safety gear para kung may mangyari mang hindi maganda, kahit papaano'y may proteksyon. Lalo pat kapag tumatanda, natural na humihina na ang mga buto. Kapag ready na ang lahat, tara na't pumadyak! Payo ni Lolo Daniel, magandang magbisikleta tuwing umaga kapag hindi pa masyadong tirik ang araw. Ang matinding init kasi, mabilis makapagpapagod at posible ring magdulot ng heat stroke. At para sa mga beginners, huwag muna masyadong maglalalayo. Ang importante naman kasi ang makapagpapawis. Kailangan din matuto ka ng tamang paggamit ng bike. Respeto natin yung kapwa natin siklista. Kanya nga sabi nga nila, share the road eh. Ang pagbibisikleta nakatutulong po sa pagpapalakas ng puso at baga. Lalo na nga kapag nagkakaedad na, naku, talaga namang natural na humihina po ang ating organs, di ba? Pinalalakas at pinatitibay din po nito ang mga buto. Kaya tandaan, rumurupok ang ating mga buto habang tumatanda. Kaya mahalaga po ang regular exercise. There are several studies done in the United States and Germany. Ito ay mga systematic review that tells us that with high-intensity exercise or moderate-intensity exercises, ay gumaganda ang ating mga buto, lumalakas siya, tumibay at gumaganda ang bone mineral densitometry natin. Nagkakaroon din nga ng stiffness sa ating joints o yung tinatawag nating kasukasuan. Nangyayari ito lalo na kapag wala tayong physical activity. Pag ikaw ay tumatanda, yung mga kasukasuhan natin, it becomes wear and tear kasi. So habang mas lalo mong ginagamit yung iyong particular joint, lalo na yung mga tuhod, lalo siyang gumagasgas, lalong numinipis yung cartilage, at lalong napapaaga ang tinatawag na osteoarthritis. Bukod sa ehersisyo, malaking tulong din sa bone health ang pag-inom ng calcium supplements, lalo sa mga nagkakaedad na. Meron ding mga gatas na specifically formulated para sa mga senior citizen. Lahat ng ito malaking tulong para ma-delay ang tinatawag na bone deterioration.
habang tumatanda tayo, there comes a certain age when you're 30 years old, yung katawan mo ay nagtatapon na po ng calcium yan. So habang tumatanda ka, mas dumadami yung calcium na tinatapon ng katawan mo. So it is very important that once nagtatapon ng calcium yung katawan mo, ay uminom ka ng mga supplements either from the calcium supplements or dun sa mga gatas na iniinom natin. Kaya naman si Lolo Daniel, sige na sa pagpadyak. Noong nakaraang taon nga, nasungkit ni Lolo Daniel ang second place sa ginanap na Sundown Duathon sa Clark, Pampanga sa male category, age 60 above. At ngayong taon, puspusan daw ang training ni Lolo Daniel dahil sasali muli siya sa isang duathlon competition at ang kanyang goal, masungkit niya ang unang pwesto. Good luck po, Lolo Daniel! Hindi porket nagkakaedad na tayo pababayaan na natin ang ating kalusugan. Katunayan nga, mas dapat pa nating alagaan ang ating sarili habang tayo'y tumatanda. Sana na-inspire kayo sa ating Super Lolo! Dahil maski ano pa ang edad ninyo, it is never too late na magpaka-healthy.